Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2381 hanggang 2370. Habang gumuho ang porma sayon, sa wakas ay lumabas ang tunay nitong anyo sa kuweba. Hindi nag-atubiling pumasok si Severin sa kuweba. Pagpasok niya sa kuweba, natuklasan niya na malinis, maayos, at maliwanag ang loob. Sa gitna ng kuweba, may 5 plataporma, bawat isa ay naglalabas ng isang selyadong aura. Gamit ang kanyang makapangyarihang banal na pandama, malinaw na nakita ni Severin kung ano ang nasa loob ng mga plataporma. Sa una, mayroong isang maliit na plaque ng jade na kapareho ng ibinigay sa kanya ni Spencer. Ang pangalawang plataporma ay naglalaman ng isang maliit na booklet, na halos kasing laki ng isang palad, na tila isang manual para sa isang banal o kasanayan sa pakikipaglaban. Ang ikatlong plataporma ay naglalaman ng isang bagay na kasing laki ng palad, na ganap na itim na may gininto ang mga gilid at mga guwang na ukit. Mukhang isang simple at sinaunang token, na tahimik na nakapatong doon. Sa ika-4 na plataporma, mayroong isang gininto ang alchemical pill na kasing laki ng hinlalaki. Base sa tekstura at masalimuot na gininto ang linya sa tableta, napagpasyahan ni Severin na malamang na ito ay isang top-tier na 7th grade Heaven Spirit pill. Ang isang Paragon Cultivator ay maaaring makalusot sa 1 o 2 maliliit na kaharian kung iinuman niya ang tableta. Tungkol naman sa bagay na nasa ika-5 plataporma, ito ay isang maliit na puting bote ng porselana na naglalabas ng mahinang pagsabog ng matinding liwanag ng bituin mula sa bakanan nito. Sina Kali at Spencer, na pumasok pagkatapos ni Severin, ay parehong nagsimulang mag-hyperventilate nang makita ang 5 kayamanan sa loob ng kuweba. Gayunpaman, ang kagalakan ni Spencer ay agad na napalitan ng pag-aalala. Bagamat may kaligayahan pa rin sa kanyang mukha, napuno rin ito ng mga pag-aalala. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Severin at sinabing, "Lahat tayo ay may bahagi rito." Hindi siya ang tipo ng tao na magtatamasa ng tagumpay ng mag-isa. Bagamat maaaring maging kasya siya ang pagtamasa ng tagumpay ng mag-isa, madali itong humantong sa pag-iisa. Bukod dito, si Spencer ang nagbigay sa kanya ng Merrick Star Map, kaya makatarungan lamang na bigyan siya ng bahagi ng mga gantimpala. Ang pagiging kuripot ay maghahasik lamang ng alitan sa pagitan ng mga kakampi, at naunawaan ni Severin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng tiwala at katapatan sa kanyang mga tagasunod. Si Kali, na naranasan na ang mga ganitong sitwasyon noon, ay handa na sa pag-iisip para dito. Ito ang unang pagkakataon na nakipagtulungan si Spencer kay Severin, at sa una, medyo hindi siya mapakali. Gayunpaman, gumaan ang kanyang pakiramdam nang marinig ang mga salita ni Severin. Nahihiya siyang ngumiti kay Severin, na tila medyo mabait. Si Severin, na hindi mahiyain, ay itinaas ang kanyang kamay at ikinumpas ito patungo sa 5 plataporma. Ang kanyang kapangyarihan ng isang level 4 Paragon ay agad na sinira ang mga selyo sa ibabaw ng mga ito. Kasunod nito, isa-isa niyang kinuha ang bawat isa sa 5 bagay. Itinoon ni Severin ang kanyang banal na sentido patungo sa maliit na plaque ng jade, at kaagad, isang napakaraming impormasyon ang bumaha sa kanyang isipan. Pagkalipas ng ilang segundo, naunawaan na niya ang halos lahat ng impormasyong ito. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at itinoon ang kanyang atensyon sa maliit na booklet at sa itim na token na lumulutang sa harap niya. Sa katunayan, ang mga bagay na iyon ay ang pamana na iniwan ng kanyang kakaibang amo, si Old Wako. Sa loob ng maliit na plaque ng jade, nag-iwan si Old Wako ng isang travelogue. Lumabas na, sa kanyang paggalugad sa 3 pangunahing star domain, hindi inaasahang nakakuha siya ng isang Starry Ancient Palace token. Ayon sa mga tala, ang Starry Ancient Palace na ito ang pinakamalaking pagkakataon sa buong mabituing larangan ng digmaan, na naglalaman ng celestial blood na iniwan ng isang sinaunang celestial na nilalang na nahulog sa lugar na iyon. May mga bali-balitang ang malawak na kalangitan na puno ng bituin ay nalikha sa pamamagitan ng pagkawasak ng ilang patak ng dugong celestial. Ang kapangyarihan ng isang nilalang na celestial ay higit na nakahihigit sa isang supreme saint. Sila ay parang mga banal, nagmula sa laman mula sa dugo, muling ipinanganak na may isang patak, halos immortal, may kakayahang walang katapusang pagbabago,
nagtataglay ng purong mga kaisipang solar, at kayang lumikha ng kuryente mula sa himpapawid lamang. Ang lahat ng mga gawang ito ay mga simpleng kasanayan lamang para sa mga nilalang na celestial. Kahit na matapos tiisin ang pagguho ng panahon, ang dugo ng sinaunang nilalang na celestial ay naglalaman pa rin ng isang kakilakilabot at kamangha-manghang natitirang kalooban ng langit at lupa, pati na rin ang mga prinsipyo ng pilosopiya. Para sa mga cultivator na nakakaintindi sa mga prinsipyong ito, walang alinlangan na ito ay isang shortcut patungo sa kaliwanagan. Upang mabuksan ang Starry Ancient Palace, kailangan mong mangolekta ng 9 na token. Kaya naman, si Old Wako ay nagsagawa ng isang pagpatay sa mabituing larangan ng digmaan. Matapos mapatay ang hindi mabilang na mga kababalaghan, sa kalaunan ay natapos niya ang gawain at binuksan ang Starry Ancient Palace. Mula sa loob ng palasyo, nakakuha siya ng isang patak ng Celestial Blood. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga natitirang tuntunin at prinsipyo sa loob, mabilis siyang nakakuha ng malalim na pananaw sa dakilang natural na paraan ng langit at lupa. Sa loob lamang ng ilang dekada, matagumpay niyang nalampasan ang Thunderbolt Tribulation, at umakyat upang maging isang immortal. Matapos makamit ang immortalidad, bumalik siya sa Starry Sky Battle Space at inilagay ang natitirang sinaunang token ng palasyo sa Merek Star ng Big Dipper. Nag-iwan din siya ng mapa at mga pahiwatig, umaasang may maghahanap ng pagkakataong ito. Bukod sa pag-iwan ng Starry Ancient Palace token, nag-iwan din si Old Wako ng sarili niyang pamana. Ang booklet na kasing laki ng palad ay ang pamanang pamamaraan ni Old Wako, na pinamagatang Supreme Oneness Scripture. Ang pamamaraang ito ay nilikha ni Old Wako matapos siyang maging isang immortal. Inilimbag niya ito gamit ang kataas-taasang kapangyarihan ng mahika at iniwan para sa nakatadhana. Tungkol naman sa iba pang mga bagay, tila karaniwan ang mga ito. Ang 8th grade alchemical pill ay isang breakthrough pill, habang ang laman sa maliit na bote ng porselana ay Starlight Elixir. Ang Starlight Elixir ay isang sagradong bagay na nakapagpapagaling na nabuo ng mga pinaikling esensya ng araw, buwan, at mga bituin. Sino mang Paragon na kumain nito, kahit na nasa bingit ng kamatayan, ay maaaring magpatubo muli ng kanilang laman at buto. Bukod dito, ang Starlight Elixir ay isa sa pinakamahalagang kayamanan para sa pagpino ng isang 8th grade alchemical pill. Ang halaga nito ay maihahambing sa 8th grade na halamang gamot, ang Silver Moon Grass, na nakuha ni Severin noong nakaraang pagkakataon. Bagamat gusto ni Severin ang Starlight Elixir, alam niya na 2 bagay lamang ang maaari niyang piliin sa 4 na nasa harap niya. Bagamat ang Heaven Spirit Pill ay makakatulong sa isang Paragon na makalusot sa 1 o 2 maliliit na kaharian, si Severin, bilang isang medium rank na 7th grade alchemist, ay alam na sa paglipas ng panahon, maaari niyang pinuhin ang mga naturang tableta ng mag-isa. Kaya, hindi ito gaanong mahalaga sa kanya. Nakuha ng Starlight Elixir ang interes ni Severin, ngunit naisip niya ang mga alchemical pill na taglay niya, at hindi ito isang apurahang pangangailangan para sa kanya. Sa kanyang paglalakbay sa Starry Sky Battle Space, nakaipon siya ng 2 8th grade na halamang gamot at humigit kumulang 10 7th grade alchemical pill. Ang kanilang halaga ay maihahambing sa Starlight Elixir. Walang duda na pipiliin ni Severin ang Supreme Oneness Scripture na iniwan ni Old Wako. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang celestial quality technique na maaaring humantong sa kanya upang maging isang celestial na nilalang. Para sa natitirang pagpipilian, sa huli ay pinili ni Severin ang Starry Ancient Palace token. Ang token na ito ay isa sa mga susi upang mabuksan ang Starry Ancient Palace. Sa loob ng palasyo, may natitirang celestial blood. Walang duda na ang kanyang landas patungo sa pagiging isang celestial na nilalang ay magiging mas madali kung makukuha niya ito. Matapos kunin ang Starry Ancient Palace token at ang Supreme Oneness Scripture, humarap si Severin kina Spencer at Kali. Para sa natitirang 2 item, ang isa ay isang 7th grade high-rank Heaven Spirit Pill, na may kakayahang payagan ang isang Paragon na makalusot sa 1 o 2 maliliit na kaharian. Ang isa pa ay ang Starlight Elixir, na kilala bilang isa sa mga nangungunang kayamanan sa mga halamang gamot sa 7th grade. Anumang Paragon na nasa bingit ng kamatayan ay maaaring buhayin muli gamit ito.
Kayong dalawa ang magpapasya kung sino ang makakakuha ng ano. Tuwang-tuwa sina Kali at Spencer nang makita ang Heaven Spirit Pill at Starlight Elixir na lumulutang sa harap nila. Mabilis nilang pinagsalikop ang kanilang mga kamay at yumoko kay Severin, sabay sabing, "Nagpapasalamat kami sa iyo, Severin." Bagamat alam nilang pinili ni Severin ang pinakamagandang mga bagay para sa kanyang sarili, mas mainam na makibahagi sa mga gantimpala kaysa sa wala. Humarap si Spencer kay Kali pagkatapos magpasalamat kay Severin. "Kali, kailangan ko agad ng isang malaking pagbabago sa aking cultivation. Maaari ko bang makuha ang Heaven Spirit Pill?" Tumanggaw si Kali. "Kung ganoon nga, iinuman ko ang Starlight Elixir." Masayang tinanggap nilang dalawa ang kani-kanilang mga gamit, at kitang-kita ang pasasalamat sa kanilang mga mata para kay Severin. Matapos matanggap ang Starlight Elixir, masayang bulalas ni Kali. "Natutuwa akong napagdesisyonan kung makipagtulungan sa iyo, Severin. Parang napakadaling makakuha ng lahat ng uri ng mahahalagang kayamanan kapag kasama kita." Nakakuha siya ng lahat ng uri ng mahahalagang kayamanan matapos makipagtulungan kay Severin ng 2 beses, na nagpasaya sa kanya. Noong nakaraan, nakakuha siya ng isang dekalidad na espiritual na kayamanan at isang piraso ng Lumi Gold. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng isang bihirang Starlight Elixir. Dahil dito, hindi na mag-aalala si Kali sa pagpino ng mga table tasks hanggang sa makarating siya sa level 5 Paragon. Bukod dito, ang Starlight Elixir ay isa ring sagradong gamot na nakapagpapagaling. Anumang Paragon, gaano man kalala ang kanilang mga pinsala at hanggat mayroon pa silang hininga, ay maaaring mag-ayos ng kanilang mga pinsala at pundasyon. Ang mga espiritual na kayamanang ito, kung ilalagay sa labas, ay walang alinlangang makakaakit ng maraming mainggit-ing mata, na haantong sa matinding labanan. Si Spencer ay nakakaramdam din ng labis na sigla. Sa una ay naisip niya na sa kanyang maliit na lakas, wala siyang makukuha. Gayunpaman, nakakuha siya ng isang top 7th grade alchemical pill, ang Heaven Spirit Pill. Hindi ito maaaring dumating sa mas magandang panahon para sa kanya. Bagamat nakaramdam si Spencer ng kaunting inggit para sa token at booklet, na nag-iisip na ang mga bagay na iyon ay alinman sa mahahalagang kayamanan o mga pamamaraan, alam na alam niya na hindi niya dapat magkimkim ng ganoong uri ng damdamin. Total, si Severin ang nagligtas sa kanya mula kay Lei. Kahit na ibinigay lang ni Spencer ang mapakapalit ng pagliligtas sa buhay nito, sa huli, natuklasan niya na mas mabuting makipagtulungan kay Spencer kaysa lumaban ng mag-isa. Ang pakikipaglaban ng mag-isa ay maaaring magdulot ng mas maraming gantimpala, ngunit mas mataas din ang mga panganib. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagkamatay ng isang tao agad-agad. Sa makatuwid, walang reklamo si Spencer tungkol sa pagkuha ni Severin ng pinakamalaking bahagi ng mga gantimpala. Bukod pa rito, nasugatan pa rin si Spencer at kailangan ang proteksyon ni Severin upang maiwasan ang paghabol sa kanya ng masasamang nagsasagawa nito. Sa pag-iisip na iyon, ngumiti si Spencer kay Severin at mapang-uyam na sinabi, "Hahaha. Tama ka talaga, Kali." Pagkatapos, kapag nakikipagtulungan kay Severin, parang nakakapulot ka ng mga kayamanan sa pamamagitan lang ng paglalakad. Umiling si Severin at nakangiting sinabi, "Tama na ang pang-aasar. Natutuwa lang ako na masaya ang lahat sa kung ano ang nakuha nila." Alam din niya na dahil nasa ilalim ng kanyang pamumuno sina Kali at Spencer, kailangan niya silang bigyan ng ilang benepisyo para manatili silang matamis. Kaya naman, handa siyang ibahagi ang mga nasamsam sa kanila hanggat kaya niyang kunin ang pinakamalaking bahagi. "Dahil walang tutol ang lahat, magpahinga muna tayo rito." Nakangiting sabi ni Severin. Tumanggaw si Spencer. "Magandang ideya yan dahil hindi pa lubusang gumagaling ang mga sugat ko." Wala ring pagtutol si Kali. Bagamat tuluyan na siyang gumaling mula sa kanyang mga pinsala, ang kanyang lakas ay hindi pa bumabalik sa tugatog nito. Tumanggaw si Severin. Pagkatapos ay umupo siya nang nakakross ang mga paa at kinuha ang Supreme One na scripture. Ang booklet na kasing laki ng palad ay naging isang daloy ng liwanag at pumasok sa isip ni Severin. Hindi mabilang na mga karakter na parang butet ang lumitaw sa kanyang isipan. Pagkalipas ng ilang segundo,
nagliwanag ang mga mata ni Severin, at siya ay ngumiti ng malapad. Ang Supreme Oneness Scripture ay walang alinlangang isang tunay na celestial quality technique, na higit na nakahihigit pa sa lalim ng mga heaven quality technique. Bukod dito, natuklasan ni Severin ang maraming pagkakatulad sa mga cultivation technique na kanyang isinagawa noong siya ay nasa Sky Blue Sect. Kaya, hindi magtatagal bago siya makapag-adjust kung magpasya siyang lumipat sa teknik na ito. Taglay na ni Severin ang teknik ng pamumuno sa sekta ng Grundy Uno Sect, ang Grundy Uno Treasured Notes. Ang Grundy Uno Treasured Notes ay sinasabing isang entry-level na teknik mula sa Grundy Uno Sacred Land sa Midland. Bagamat ito ay isang pambihirang teknik na may kalidad ng langit, ito ay nasa mataas na ranggo lamang na may kalidad ng langit. Medyo malayo pa rin sa mga teknik na may kalidad ng langit. Tungkol naman sa isa pang aklat, ang The Book of True Void Enlightenment na nakuha mula sa Wildfire Royal Paragon, ang antas nito ay katulad ng sa Grundy Uno Treasured Notes. Gayunpaman, ang focus ay sa paglinang ng dugo, enerhiya, at pisikal na katawan. Ginamit nito ang katawan bilang isang balsa upang tawirin ang dagat ng mga pagdurusa, pinuhin ang solar spirit, linisin ang mga kaisipan tungo sa purong solar energy, tagusan ang kawalan, at sa huli ay sumulong sa kaharian ng Royal Paragon. Ang The Book of True Void Enlightenment ay nagbigay ng bagong landas para sa pagtahak sa kaharian ng Royal Paragon. Gayunpaman, dahil ang antas nito ay hindi umaabot sa celestial quality, at kung isasaalang-alang na ang Wildfire Royal Paragon ay nasa level 9 noong panahon ng kanyang kamatayan, hindi pa siya nakakalikha ng mga teknik para sa kasunod na Supreme Paragon Realm at ang landas tungo sa pagiging isang celestial na nilalang. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, sa huli ay nagpasya si Severin na lumipat sa pagsasanay ng Supreme Oneness Scripture. Una, ang Supreme Oneness Scripture ay isang celestial quality technique na nilikha ni Old Waco matapos makamit ang immortalidad, na higit pa sa kalidad ng dalawang teknik na taglay ni Severin noong panahong iyon. Pangalawa, orihinal na isinagawa ni Severin ang teknik na nakabalangkas sa banal na kasulatan, ngunit pagkatapos sumali sa Grundy Uno Sect at harapin ang pangangailangan para sa isang tagumpay, kasama ang kakulangan ng mga follow-up na teknik para sa kanyang orihinal na cultivation, nag-aatubili siyang lumipat sa Grundy Uno Treasured Notes. Kaya, natural na ayaw niyang palampasin ang bagong tuklas na pagkakataon dahil nakuha na niya ang isang celestial quality technique sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang muling paglinang ng isang teknik ay isang seryosong bagay. Isa pa, nasa Starry Sky Battle Space pa rin ako, kaya hindi ko kailangang magmadali. Naisip ni Severin habang maingat niyang sinusuri ang nilalaman ng Supreme Oneness Scripture. Di nagtagal, natuklasan niya na bukod sa pamamaraan ng paglilinang, ang kasulatan ay naglalaman din ng dalawang pambihirang banal na pamamaraan. Ang isa ay 5 Elements Palm Strike, at ang isa ay Stellar Punch. Ayon sa mga paglalarawan sa kasulatan, ang 5 Elements Palm Strike ay nilikha ni Old Waco matapos makamit ang immortalidad, kasunod ng mga prinsipyo ng Supreme Oneness Scripture. Kabilang dito ang paglinang ng kapangyarihan ng 5 elemento, at pagpapatigas ng mga panloob na organo ng katawan ng may lubos na katumpakan. Kapag isinagawa ng husto, makakamit ng isang tao ang pagkakaisa ng katawan, asensya, at espiritu. Sinasabi pa nga na magagawang pinuhin ng mga cultivator ang kanilang sariling mga palad upang maging mga immortal na sandata. Tungkol naman sa Stellar Punch, naisip ito ni Old Waco nang muling pumasok sa Starry Sky Battle Space. Kabilang dito ang pagsipsip ng liwanag ng hindi mabilang na mga bituin upang pakainin ang katawan at makuha ang kapangyarihang manipulahin ang mga bituin. Kapag na-master sa tugatog nito, maaaring hilahin ng mga cultivator ang mga bituin sa kanilang mga sentro ng enerhiya, at magpakawala ng isang suntok na maaaring dumurog sa mga bituin. Sa katunayan, madali pang ang mabubunot ng isang tao ang buwan at mga bituin mula sa langit. Sa sandaling iyon, 3 banal na pamamaraan lamang ang taglay ni Severin. Ang Chaotic Sword Shadow ay isang pamamaraan na sarili niyang nilikha, at ang kapangyarihan nito ay nakasalalay sa kanyang mga kaalaman sa swordsmanship. Ang Sky Soil Heptagold Sword Energy ay nauugnay sa Grundy Uno Treasured Notes, na nagpapakita ng napakalakas na kakayahan sa paglaslas.
Kung tungkol naman sa Lotus Wildfire, kamakailan lamang niya ito matagumpay na nalinang. Kabilang dito ang pagsasama at pagkuha ng dominanteng asensya ng ilang uri ng espiritual na apoy at kaya nitong sunugin ang lahat ng nasa landas nito. Bagamat ang lahat ng tatlong banal na pamamaraan ni Severin ay umabot na sa small success o beginner level, nakamit niya ang great success. Maaaring matagalan ang tagumpay. Ang limitasyong ito ang naglimite sa kanyang lakas sa pakikipaglaban kumpara sa isang level 6 Paragon. Tinataya ni Severin na bilang isang level 4 Paragon, madali niyang matatalo ang karamihan sa mga level 5 Paragon at may kakayahan pa nga siyang makipaglaban sa mga level 6 Paragon. Gayunpaman, kapag naharap sa mabibigat na kalaban sa level 6 Paragon na nasa huling yugto, kumpletong yugto, o kahit na level 7 Paragon, mahihirapan si Severin na manatili sa kawalan. Ang isang level 7 Paragon ay hindi isang taong madaling kalabanan gamit ang mga divine technique. Maliban kung si Severin ay dumaan sa isa pang pambihirang tagumpay, na umaangat sa level 5 Paragon, mahihirapan siyang makipaglaban sa isang level 7 Paragon. Gayunpaman, kamakailan lamang ay nakarating si Severin sa level 4 Paragon, at ang pagkamit ng isa pang pambihirang tagumpay sa maikling panahon ay halos imposible. Sa makatuwid, nagpasya siyang ituon ang kanyang pansin sa dalawang divine technique mula sa Supreme Oneness Scripture. Ang 5 Elements Palm Strike at Stellar Punch ay parehong pambihirang celestial quality divine techniques, na may kapangyarihang higit pa sa anumang martial o divine technique na nilinang ni Severin. Kaya naman, walang dad ang lubos na mapapahusay ni Severin ang kanyang kapangyarihang lumaban kung makukultiba niya ang alinman sa mga ito hanggang sa antas ng beginner. Matapos mag-isip sandali, pinili ni Severin na linangin ang Stellar Punch. Pinatahimik ni Severin ang kanyang isipan, itinoon ang kanyang atensyon sa paglilinang ng Stellar Punch. Habang ang kanyang 5 pandama ay nakadirekta sa langit, sinunod niya ang mga tagubayleng nakatala sa banal na kasulatan at tahimik na sinimulang palaganapan ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan upang makuha ang nakapalibot na liwanag ng araw, buwan, at mga bituin. Binigyang diin ni Stellar Punch ang intensyon kaysa sa puwersa upang pinuhin ang liwanag ng araw, buwan, at mga bituin upang sa huli ay makamit ang kapangyarihang kontrolin ang mga ito. Magagawa ni Severin na manipulahin ang napakaraming nakapalibot na liwanag ng bituin para sa kanyang sariling gamit kung malilinang niya ang Stellar Punch hanggang sa maliit na tagumpay. Sa mas maliit na antas, makakakuha siya ng malaking tulong sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban at halos hindi mapigilan kung mamanipula niya ang lahat ng liwanag ng bituin sa Starry Sky Battle Space. Sa mas malaking antas, kapag nakarating si Severin sa Royal Paragon Realm, sinundan man niya ang tradisyonal na landas ng pag-unawa sa kawalan sa pamamagitan ng pagpino ng mga prinsipyo ng kalawakan, o sinundan ang paglapit ng Wildfire Royal Paragon sa pamamagitan ng paglikha ng kanyang sariling panloob na mundo para sa ebolusyon, tiyak na kakailanganin niya ang kapangyarihan ng mga bituin. Sa makatuwid, matalinong pinili ni Severin na linangin ang Stellar Punch. Matapos umiling upang linisin ang kanyang isipan, pumasok si Severin sa isang estado ng pagmumuni-muni, ginagabayan ang kanyang kamalayan sa mga ethereal na kaharian. Tila pumasok ang kanyang buong isipan sa isang estado ng kawalan. Tahimik, sinimulang sundan ni Severin ang diagram ng daloy ng enerhiya ni Stellar Punch, maingat na iniayon ang sarili sa makalangit na kapangyarihang nakapalibot sa kanya. Pagkatapos ng tila maikling sandali, nakita ng kanyang banal na kaluluwa ang liwanag ng bawat bituin sa paligid niya na nagliliyab na parang araw sa madilim na kawalan sa paligid niya. Ang pilak na liwanag ng bituin ay nagbago sa Milky Way na unti-unting nagtatagpo sa kanyang katawan. Kasabay nito, si Kali, na nagsasanay, at si Spencer, na nagpapagaling mula sa mga pinsala, ay agad na naramdaman ang mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa nakapalibot na kapaligiran. Iminulat nila ang kanilang mga mata at tumingin kay Severin, na nababalot ng siksik na liwanag ng bituin. Ang sabihing sila ay nagulat ay isang pagmamaliit. Ano? Anong klaseng teknik ito? Paano nagawang gumuhit ni Severin ng ganito kalaking liwanag ng mga bituin? Hindi makapaniwalang sabi ni Kali. Parang may mali. Mukhang may pinag-aaralan si Severin na kakaibang divine technique. Sinuri ni Spencer si Severin,
at napagtanto niya na ang huli ay hindi nagsasagawa ng tradisyonal na cultivation kundi isang banal na pamamaraan. Ang liwanag ng bituin na pumapasok sa katawan ni Severin ay nagpalakas sa kanyang pangangatawan, at ang sigla sa kanyang katawan ay lalong naging matatag. Matapos magpalitan ng tingin, pinigilan ni Kali at Spencer ang kanilang pagkamangha at inggit, at bumalik sa pagsasanay ng kanilang sariling cultivation. Samantala, nanatiling walang kamalayan si Severin sa mga pangyayari sa labas. Ang cultivation ni Severin sa Stellar Punch ay naging napakamaayos, marahil dahil sa kanyang naunang cultivation mula sa Supreme Oneness Scripture bago makarating sa Royal Paragon Realm. Ang dumaraming star power, na lumilitaw na parang Milky Way, ay nagpakain sa bawat selula sa katawan ni Severin. Ang sigla sa loob niya ay lumaki na parang isang kahangahangang araw, at ang hindi nakikitang presyon mula sa kanyang dugo lamang ay sapat na upang magtanim ng takot sa sinumang Paragon cultivators na kakapasok lamang. Habang hinihigop at pinino ni Severin ang mas maraming liwanag ng bituin, unti-unti niyang napansin ang mga pagbabagong nagaganap sa kanyang mga kamay. Sa balat ng kanyang mga kamay, ang dating kulay tanso ay unti-unting naging kulay pilak habang nababalot ang mga ito ng isang nakasisilaw na pilak na liwanag. Nagpatuloy ang ganitong kalagayan sa loob ng 2 araw. Nang tuluyang magbagong anyo ang kulay ng kanyang mga kamay at maging pilak, saka lamang unti-unting lumitaw sa isipan ni Severin ang isang maliwanag at sinaunang mabituing kalangitan. Sa mabituing kalangitang ito, ang bawat bagay sa kalangitan ay naglalabas ng isang umaalon at nakakatakot na aura. Nakatayo sa harap nila, pakiramdam ni Severin ay walang halaga siya gaya ng isang langgam. Ang mapang-ipang puwersa na nagmumula sa malawak at walang hangganang kalawakan ng kosmiko ay nagtanim ng takot maging sa banal na kaluluwa ni Severin. Ang bawat kilalang bituin ay kumakatawan sa sarili nitong maliit na universo. Nang maramdaman ang tumataas na presyon mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, naunawaan ni Severin na maliban kung mauunawaan niya ang diwa ng kapangyarihan ng kalawakan at pinuhin ang kalooban ng kalawakan, maaaring maging mahirap na linangin ang Stellar Punch sa antas ng beginner. Pagkatapos huminga ng malalim ng ilang beses, agad na sumigla ang kanyang aura. Iniuutos ko sa iyo na pinuhin mo. Umungol si Severin sa kanyang isipan. Nabasag ang mabituing kalangitan sa kanyang isipan, naiwan na lamang ang isang napakalaking bituin. Ang bituin ito ay walang iba kundi ang Merek, ang bituin sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakita ni Severin na unti-unting lumilinaw ang Merek sa kanyang isipan. Tila isang kawalang hanggan ang lumipas hanggang sa ang bawat detalye tungkol sa Merek ay nakaukit sa kanyang isipan. Nang matapos ang huling hagod, ang Merek, na parang lumalabas mula sa ilusyon patungo sa realidad, ay walang humpay na umalangaw-ngaw sa kamalayan ni Severin. Sa panlabas na mundo, hindi mabilang na mga liwanag ng bituin ang Sam-Iris sa sunod-sunod na mga hadlang, agad na bumabalot sa Merek sa isipan ni Severin, na naging dahilan upang sumabog ang buong bituin sa nagniningning na kinang. Habang tumutunog ang humuhuni sa kanyang isipan, biglang sumabog ang mga ilusyonaryong bituin na may kakaibang maliwanag na banal na liwanag sa kanyang sky-high point, na matatagpuan sa espasyo sa itaas ng kanyang sentro ng enerhiya. Isa sa mga bituin ang biglang nagningning ng matindi, lumilipat mula sa ilusyon patungo sa realidad. Isang walang kapantay na kapangyarihan ang dumagsa sa loob ni Severin, na pumuno sa kanya ng labis na kagalakan at pananabik. Alam ni Severin na matagumpay niyang na-cultivate ang Stellar Punch sa antas ng beginner. Nagtipon ang mga ilusyonaryong bituin sa kanyang sentro ng enerhiya, at maaari nang gamitin ni Severin ang kapangyarihan ng Merek ayon sa gusto niya. Maaari pa nga niyang gamitin ang kapangyarihan ng iba pang mga bituin kung pipinuhin niya ang mga ito sa hinaharap, na gagawin silang isang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan, katulad ng nangyari sa kanyang sentro ng enerhiya sa Sky High Point. Hahaha. Nagtagumpay ako. Bagamat na-cultivate niya lamang ang Stellar Punch hanggang sa antas ng beginner, at tanging ang sinaunang bituing Merek lamang ang na-condensate, nararamdaman pa rin ni Severin ang isang koneksyon na naitatag sa sinaunang bituin sa ilalim ng kanyang mga paa. Kaya, nagpasya si Severin na subukan ito. Sa isang iglap, nag-transform siya bilang isang guhit ng liwanag, na wala mula sa kanyang orihinal na posisyon. Sa isang kisap mata,
Natagpuan niya ang kanyang sarili sa mabituing kalangitan, dahan-daang iniunat ang kanyang kamay patungo sa Merek sa ibaba. Hindi mabilang na nakasisilaw na mga pilak na bituin ang mabilis na nagtagpo sa paligid ni Severin, na bumubuo ng isang kalawakan na nakasabit ng patiwarik sa kalangitan. Gamit ang kapangyarihan ng kalawakan, ang kamay ni Severin ay tila nagtataglay ng napakalaking puwersa ng langit at lupa. Mahina niyang hinawakan ang Merek, na parang hawak ang buong bituin sa kanyang kamay, pakiramdam niya ay kaya niyang durugan ang bituin kung gagamit siya ng kaunting puwersa. Narito. Nakamit ko na ang kapangyarihang sakupin ang mga bituin at ang buwan gamit lamang ang aking mga kamay. Bulalas ni Severin habang nakatingin sa Merek. Sa sandaling iyon, tila tumutugon ang Merek sa mga kilos ni Severin sa pamamagitan ng patuloy na pag-vibrate. Ang mga matinding vibrations na ito ay nagdudulot ng mga makabuluhang pag-alog sa tiwangwang na ibabaw nito, na pumipira-piraso sa ilang mga lugar at nagpapakita ng malalalim na bangin. Kasabay nito, si Kali, na nagsasanay sa kuweba ng Merek, ay biglang nagising dahil sa matinding pagyanig sa paligid niya. Lumingon siya sa paligid sa gulat at napasigaw. Anong nangyayari? Hindi kalayuan, ibinaling din ni Spencer ang tingin sa langit, napansin ang hindi pangkaraniwang pangyayari. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala matapos makumpirma na ang mga pagyanig ay sanhi ni Severin. Hay nako! Iba ang paghuli ng mga bituin at pag-agaw sa buwan, pero hindi ako makapaniwala na naging ganito na siya kalakas. Binawi ni Severin ang kanyang kamay nang makita kung gaano takot sina Kali at Spencer. Maya-maya, bumaba siya pabalik sa lupa at casual nang umiti sa kanila. Huwag kang mag-alala. Naglilinang lang ako ng isang divine technique. Tila tinamaan ng kidlat sina Kali at Spencer nang malaman nilang ang pagyanig sa Merek ay dahil sa pagpaponlad ni Severin ng isang banal na kidlat. Nanlaki ang kanilang mga mata at bibig sa pagkamangha. Gayunpaman, nang mawala ang pagkabigla, labis silang natuwa. Tumikim si Spencer at itinaas ang kanyang kamay. Binabati kita, Severin, sa pagkakaroon ng mas maraming kapangyarihan at sa paggawa ng malalaking hakbang sa iyong cultivation. Severin, tunay na naaabot mo ang katayuan ng isang kababalaghan ng Grandi Uno sect. Tayako'y hindi maraming level 6 Paragon mula sa ibang sekta ang makakalaban ang ganitong kalakas na kapangyarihang kumokontrol sa bituin. Tuwang-tuwa si Kali. Total, ang pagtaas ng kapangyarihan ni Severin ay nangangahulugan din ng mas malaking kaligtasan para sa mga nasa kanyang koponan. Bilang tugon sa pagbati ni Spencer at Kali, ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay at nakangiting sinabi. Masyado kang mabait. Gayunpaman, alam ko ang sarili kong lakas, at medyo malayo pa rin ako sa mga mahiwagang nilalang mula sa mga sagradong lupain. Bagamat mahinhin siyang magsalita, tunay na natuwa si Severin. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang makultivate ang Stellar Punch sa antas ng beginner, makakakonekta na siya sa kapangyarihan ng kalawakan sa paligid niya sa ganitong antas, na magbibigay daan sa kanya upang makuha ang mga bituin at sakupin ang buwan. Hindi isang maliit na gawain para sa isang Paragon ang pag-angat ng isang malaking bituin. Sa pangkalahatan, ang paggamit ng kakayahang tunay na makuha ang mga bituin at sakupin ang buwan, at ang pagkakaroon ng kapangyarihang durugan ang mga bituin, ay mangangailangan ng kahit man lang pag-abot sa level 7 o level 8 Paragon Realm. Kadalasan, tanging ang mga kababalaghan lalo na ang mga nasa antas ng mga Saint Men o Divine Heir, na may matibay na pundasyon mula pagkabata, mga high-grade na pamamaraan ng cultivation, pambihirang kakayahan, divine constitution, at malalim na pananaw sa kapangyarihan ng langit at lupa, ang halos hindi makakamit ang kakayahang makuha ang mga bituin at sakupin ang buwan. Ang mga salik na ito ay nagpataas sa kanila ng higit pa sa isang level 4 o 5 Paragon. Malaking utang na loob ni Severin ang kanyang tagumpay kay Stellar Punch. Bilang isang banal na pamamaraan mula sa Supreme Oneness Scripture, ang Stellar Punch, nang maging perpekto, ay nagbigay daan sa cultivator na sipsipin ang mga bituin sa kanilang katawan at manipulahin ang malawak na kapangyarihan ng kalawakan. Sa antas ng beginner, medyo kayang manipulahin ni Severin ang isang bituin, kaya't naabot niya ang kakayahan niyang makuha ang mga bituin at maagaw ang buwan. Naikuyom niya ang kanyang kamao, naramdaman ang imahe ng multo ng Merek sa loob ng kanyang energy center,
at naramdaman ang lumalakas na kapangyarihang nagmumula rito. Sa sandaling iyon, tiwala siyang kaya niyang durugan ang isang bituin gamit ang sarili niyang mga kamay. Pinagsama ang ganitong uri ng kapangyarihan sa kanyang pisikal na katawan, na maihahambing sa isang superior quality spiritual treasure, naniniwala si Severin na kahit ang isang level 6 Paragon ay hindi siya matatalo. Maliban kung ang isang level 7 Paragon o isang kababalaghan mula sa isang sagradong lupain ay makialam, tiwala si Severin na kaya niyang labanan ang isang level 6 Paragon. Sa katunayan, pakiramdam niya ay kaya niyang duminahin ang buong Starry Sky battle space. Mahalagang tandaan na ito ay resulta lamang ng paglinang ng isa sa dalawang pambihirang banal na pamamaraan mula sa banal na kasulatan, at ito ay nasa antas lamang ng baguhan. Hindi maisip ni Severin ang napakalaking kapangyarihang taglayin ng 5 Elements Palm Strike kapag mas marami na siyang oras na inilaan para sa paglinang nito. Wala akong inaasahan kundi ang mga kayamanang naiwan ni Old Wako. Sa palagay ko ay mas makabubuting linangin ko ang banal na kasulatan at ang 5 Elements Palm Strike pagkatapos ng Starry Sky Battle. Naisip niya. Matapos umiling para linawin ang isip, itinuon ni Severin ang kanyang atensyon kina Kali at Spencer, at napansing tila gumaling na ang kanilang mga pinsala. Ipagpapatuloy na ba natin ang ating paglalakbay ngayong maayos na ang iyong mga pinsala? Tanong niya. Ikinuyom ni Kali ang kanyang mga kamay at tumango. Siyempre naman. Agad na bumangon sina Kali at Spencer mula sa pagkakahiga. Simula ng 2 beses silang magtulungan kay Severin at umani ng mga benepisyo, sabik na si Kali na galugarin ang ibang mga lugar para sa mga kayamanan at oportunidad. Naunawaan din ni Spencer na mapanganib ang mag-isa, hindi pa kasama ang panganib na habulin ng masasamang tao tulad ng nangyari kay Lei. Alam niyang mas mahalaga ang mabuhay kaysa makipagkompetensya para sa mga kayamanan. Kaya naman, masaya rin siyang sumama kay Severin. Nang makita silang dalawa na tumatayo, tumango si Severin ng nakangiti. Kung gayon, dumaan muna tayo sa iba pang 6 na sinaunang bituin sa Big Dipper. Malawak ang sakop ng Big Dipper, at ang pinakatanyag ay ang 7 sinaunang bituin. Ang 7 sinaunang bituin na ito ay naroon na simula pa noong isinilang ang Starry Sky Battle Space, tiniis ang mga pinsala ng panahon at nagsilang ng maraming bihirang kayamanan na mahirap matagpuan sa ibang lugar. Pagkatapos ng maikling pahinga, silang tatlo ay pumailang lang sa kalangitan, naging mga guhit ng liwanag habang mabilis silang naglalakbay sa kalawakan. Ang pinakamalapit na bituin sa Merek ay ang Dubi. Ang Dubi rin ang pinakamaliwanag at pinakamalaki sa 7 sinaunang bituin ng Big Dipper. May mga patuloy na kaguluhan sa kalawakan at 9 Heavens Gale na bumubulwak mula sa mga bitik ng kalawakan sa malapit, na ginagawang lugar ang Dubi kung saan sagana ang iba't ibang kayamanan ng liwanag ng bituin sa kabila ng malupit nitong kapaligiran. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, sa wakas ay nakarating si Severin at ang kanyang mga kasama sa Dubi. Mas maganda ang hitsura ng Dubi kaysa sa Merek. Bagamat may mga maitim na bitik ng kalawakan, 9 Heavens Gale, at hindi mabilang na kalawakan ng mga elemento sa kalawakan sa itaas, sa ibabaw mismo ng bituin ay isang mundong puno ng halimuyak ng mga bulaklak at huni ng mga ibon. Kahit mula sa malayo, nakikita nila ang luntiang bituin na puno ng mayamang espiritual na enerhiya. Nang dumating si Severin sa Dubi, napansin din sila ng mga naggalugad sa sinaunang bituin. Si Severin talaga. Nabalitaan kong naglabas ng pabuya ang mga monsteroid para sa kanya at nagpadala pa nga ng level 6 Paragon Dragonoid Cultivator para tugisin siya. Hindi ko inaasahan na magpapakita siya rito. Malakas naman siya, pero nasaktan na niya ang pamilyang Menzi at Burke dati, at ngayon ay may problema rin siya sa Yellow Ghost Tribe, kaya sa tingin ko ay hindi siya magtatagal. Ang pabuya kay Severin na inilabas ng mga monsteroid ay kumalat sa 3 pangunahing star domain, na nagdulot ng kaguluhan sa Starry Sky Battle Space. Ang nakaraang laban ni Severin kay Blake ay nagsiwalat sa buong espasyo na siya ay may hawak na isang elite quality spiritual treasure. Kalaunan, ang pagpatay niya kay Halbert, isang disipulo ng Yellow Ghost Tribe, ay lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon. Ang pinakahuling insidente na nagdulot ng sensasyon ay kung paano pinatay ni Severin si Jerry, ang young master ng pamilya Burke, sa isang atake lamang.
Dahil naglabas ang mga monsteroid ng pabuya kay Severin, marami ang naging mausisa kung ano ang maaaring ginawa niya para magdulot ng galit ng mga monsteroid. Ang ilang mga individual, na na-intriga rito, ay nagsimulang isaalang-alang ang pabuya at agad gumamit ng mga palawit sa komunikasyon upang maghatid ng mga mensahe sa mga kalapit na monsteroid cultivator nang makita si Severin. Samantala, si Damian, kasama ang dalawang disipulo, ay nakatayo sa kawalan sa labas ng Merrick na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang walang laman na sinaunang bituin at malamig na nagmura. Yung masungit na Severin na yon. Ang dulas niya talaga. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsisiyasat, natuklasan ni Damian ang mga bakas ng paa ni Severin sa Merrick. Gayunpaman, matagal nang wala si Severin nang dumating siya. Kahit na nasa level 6 Paragon Complete Stage Cultivation na si Damian, hindi madaling gawain ang paghabol sa isang individual sa malawak na kalangitan na puno ng mga bituin. Habang iniisip niya ang paghahanap ng mga pahiwatig tungkol kay Severin sa Merrick, nagsimulang tumunog ang communication pendant sa kanyang baywang. Kumislap ng husto ang mga mata ni Damian nang malaman niyang nasa dubi si Severin, at ang nakapalibot na kawalan ay nanginig na parang tinamaan ng matatalas na talam ng kutsilyo. Matapos bawiin ang kanyang banal na sentido mula sa pagsuri sa palawit ng komunikasyon, malamig siyang ngumiti. Tingnan natin kung paano ka makakatakas sa pagkakataong ito. Ang boses ni Damian ay kasing lamig ng hanging umiihip sa mga sinaunang yelo. Nababalot ng matinding hangereng pumatay, nagpalit siya sa kanyang tunay na anyo ng dragon at hinalughog ang kawalan, dumiretso sa dubi. Hindi siya makapaniwalang makakatakas si Severin sa pagkakataong ito. Umalis si Damian mula sa Merrick na may manipis na ulap ng kahanga-hangang aura, hindi niya ito tinangkang itago. Malakas siyang sumugod. Ang kanyang kakilakilabot na katawan ng dragon, na parang hindi masisirang bakal, ay dinurog ang lahat ng nasa kanyang landas. Maging ang lupa, tubig, hangin, at apoy na bumubuga mula sa kawalan ay dinurog, at kalaunan ay naging pinong pulbos. Ang palabas na ito ay natural na nakakuha ng atensyon ng maraming mangangaso ng kayamanan na naggalugad malapit sa Merrick. Kalokohan. Ganun na ba kainit ang ulo ng lahat ng monsteroid cultivator? Nabalitaan kung may nakatuklas sa bakas ni Severin malapit sa dubi. Hindi ba't kanina lang ay hinahanap ng mga monsteroid si Severin? Hindi nakakapagtaka na ang agresibong pag-atake ni Damian. Tiyak na nahanap niya ang bakas ni Severin. Hahaha. Sundan natin at tingnan kung ano ang nagawa ni Severin para magdulot ng galit sa pamilyang Menzie, sa pamilyang Burke, sa Yellow Ghost Tribe, at ngayon sa monsteroid. Sige, sabay na tayo. Pagkatapos ng kanilang talakayan, sinundan ng lahat ng mga mangangaso ng kayamanan si Damian patunggang dubi. Ang pagtugi sa isang hindi kilalang cultivator ng mga nangungunang powerhouse ay isang pambihirang pangyayari, na nakapagpapaalala sa huling pagkakataon na nagbukas ang Starry Sky Battle Space. Noon, isang misteryosong tusong cultivator ang naharap sa sitwasyon na katulad ng kay Severin. Siya ay hinabol ng maraming sekta at pangunahing mga angkan, ngunit sa huli, binaligtad niya ang sitwasyon, tinalo ang lahat ng humahabol sa kanya, at umakyat sa immortalidad. Ang sitwasyon ni Severin ay kakatwang katulad ng mga pangyayari noong nakaraan. Isang matinding kuryosidad ang lumitaw sa mga hindi pa nakakarinig tungkol kay Severin noon. Di nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa pagpunta ni Damian sa dubi upang manghuli kay Severin sa buong tatlong pangunahing star domain. Sa isang lugar sa Polaris Domain, sina Carl, Simeon at Tobias ay masigasig na naghahanap ng metal na euro sa loob ng isang meteoroid belt. Matapos makuha ang isang piraso ng metal na euro, na kasing laki ng kamao ng isang matanda, hindi napigilan ni Simeon na mapasigaw. Napakaganda ng lugar na ito. Mas marami ang metal na euro dito kaysa sa mundo sa labas. Simula nang makapasok sa Polaris Domain, ang tatlo ay naging matagumpay sa pagkuha ng maraming kayamanan. Bigla, ilang mga figure ang mabilis na lumipad lampas sa meteoroid belt, at ang kanilang diskusyon habang paalis ay agad na nakakuha ng atensyon ni Carl at ng iba pa. Narinig mo ba yon? May malaking mangyayari sa dubi. Sinasabing natagpuan ng monsteroid cultivator si Severin. Talagang nasa malaking problema siya ngayon.
Napakapabaya talaga ng lalaking yun. Pinukaw niya ang galit sa pamilyang Menzi at Burke at ngayon ay kahit papaano ay nagalit ang Crown Prince ng halimaw. Hindi nakakapagtaka na tinutugis nila siya. Tuwang-tuwa sina Carl at Simeon nang marinig ang usapan. Ilang araw na ang nakalipas, ang pabuya na inilabas ng Monsteroid ay halos kumalat na sa tatlong pangunahing star domain at sa buong mabituing kalangitan. Kaya naman, natural na alam ni Simeon at ng iba pa ang bagay na iyon. Nang mga sandaling iyon, napangiti siya sa loob-loob, iniisip na si Severin ay tunay na handgal na pukawin ang mga Monsteroid, na lumilikha ng napakaraming kaaway para sa kanyang sarili. Tinansya nilang tatlo na, kung isasaalang-alang ang personalidad ni Severin, hindi magtatagal bago niya magawang masaktan ang mga tao mula sa lahat ng nangungunang puwersa sa Blue Realm. Ikinatuwa ni Simeon ang naisip. Kalaunan, mas ikinatuwa ni Simeon nang malaman niya na ipinadala ng mga Monsteroid si Damian, isang perfect stage level 6 Paragon Dragonoid, upang tugisin si Severin. Umasa siyang papatayin ni Damian si Severin. Bagamat walang malalim na galit sina Simeon at Carl kay Severin, tiyak na mayroong malaking puot. Nang malaman ni Damian na nahanap na niya ang kinaroroonan ni Severin, hindi napigilan ni Simeon ang humagalpak ng tawa. Hahaha. Tingnan natin kung paano makakaligtas si Severin sa pagkakataong ito. Si Carl, na nakatayo sa tabi niya, ay tumawa rin ng malakas. Nakaramdam siya ng kaunting pag-alis ng kanyang kinikimkim na pagkadismaya. Nabalitaan kong si Damian ay isang kababalaghan, na may kapangyarihan ng isang perfect stage level 6 Paragon, bahagyang mas mahina lang kaysa sa misteryosong prinsipe ng Monsteroid. Tiyak na hamukay na si Severin ng sarili niyang libingan sa pagkakataong ito. Sa sobrang pabaya at arrogant niyang pag-arte, nakasasakit sa mga Monsteroid ng ganito. Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang kahihinatnan niya. Sabi ni Carl nang may masayang pananabik. Tumanggaw si Simeon bilang pagsang-ayon, halatang sumasang-ayon siya sa nararamdaman ni Carl. Para bang naiisip na niya ang pagpatay kay Severin, bulalas ni Simeon nang may pananabik. Kung ganoon, bakit hindi tayo pumunta sa Dubi para masaksihan mismo ang pagkamatay ni Severin? Magiging kasiya siyang wakas ito sa hinanakit na ikinagagalit natin sa kanya. Hahaha. Kahit hindi natin siya mapatay mismo, mas maganda kung masaksihan natin ang pagkamatay ni Severin. Masayang sabi ni Carl. Sumangayon sina Simeon at Carl sa isa't isa, at ang mas tahimik na si Tobias ay hindi nang ahas na tumutol. Pagkaraan ng ilang sandali, silang tatlo ay naging mga guhit ng liwanag, na malapit na sumusunod sa karamihan na patungo sa Dubi. Habang lumilipad sila, napansin nila ang dumaraming bilang ng mga kababalaghan na mabilis na tumatakbo patungo sa direksyon ng Dubi. Tila nais masaksihan ng lahat kung makakaligtas ba si Severin laban kay Damian, na sisabog ng may hindi inaasahang kapangyarihan tulad ng ginawa niya laban kina Halbert at Jerry, o kung matatalo siya ni Damian. Si Severin, nakakalapag lang sa Dubi, ay walang kamalayan na may paparating na panganib. Kasama sina Spencer at Callie, tumingin siya sa paligid sa malalago at matatayog na puno. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, at naramdaman ang mayamang espiritual na enerhiya sa hangin, na nagpasigla sa kanya. Kahit sa mga liblib na lugar tulad ng Merek, makakahanap siya ng malalaking pagkakataon. Dahil sa mas magandang kapaligiran ng Dubi, napaisip si Severin kung anong mga kayamanan ang naghihintay sa kanya dito. Habang naghahanda si Severin ng may pananabik, isang malakas na boses na parang kulog ang biglang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Severin, lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Habang umaalingaw-ngaw ang boses, isang itim na dragon, na umaabot ng 100 yarda, ang agad na lumitaw sa mabituing kalangitan sa kabila ng Dubi. Ang mga sungay ng dragon ay kahanga-hanga, na naglalabas ng isang laganap na demonyong aura, at ang mga itim na kaliskis nito ay kumikinang na may malamig na metalhikong kinang. Ang aura na nagmumula rito ay maihahambing sa isang level 6 Paragon sa kompletong yugto, na pumipindot sa nakapalibot na espasyo ng may naririnig na mga langit-ngit. Ang mga elemento ng lupa, tubig, apoy, at hangin, kasama ang Nine Heavens Gale, ay agad na nalipol sa kawalan sa sandaling dumampi ang mga ito sa mga kaliskis ng itim na dragon.
Ang mga disipulo na malapit pa rin sa dubi ay agad na nakilala ang itim na dragon. Nako! Ito ang tunay na lahi ng dragon ni Monsteroid, isang tunay na itim na dragon. Si Damian kaya yun. Hihihi. Isang kapana-panabik na palabas ang naghihintay sa atin ngayon. Iniisip ko kung mananalo si Damian, o kung babaligtarin ba ni Severin ang sitwasyon. Oh my God, pinapatay ako ng suspense. Total, si Damian ay isang kakilakilabot na perfect stage level 6 Paragon. Paano mananalo si Severin, isang level 4 Paragon lamang, laban sa kanya? Naging maalab ang mga talakayan. Hindi napigilan ni Severin na mapabuntong hininga nang makita ang itim na dragon, habang nag-iisip. Kailangan kong ibigay ang salitang mahusay sa mga Monsteroid. Hindi ako makapaniwala na nagpadala sila ng isang level 6 Paragon para tugisin ako. Siguradong mataas talaga ang tingin nila sa akin. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng bangin, kasing talas ng talam. Mukhang naghahanap kayo ng kamatayan, mga Monsteroid, kaya huwag ninyo akong sisihin sa pagiging walang awa.